ang nagdiriwang, magalak tayong lahat. Si Hesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kaloob namin naway mapuspos ng ganap sa Espiritu mong dumadaloy sa aming lahat, upang bigyan niya kami ng layuning kalugod-lugod sa iyo at ng kapasyahang sundin ng loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanedrin. Sa kakinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduseyo at Pariseo. Kaya sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduseyo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduseyo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. Lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging maitinana ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo, kaya't pinapanaog niya ang mga kawal. Ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatutuo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos,
ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya, ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Lahat nawa'y magkaisa kay Kristo at sa Diyos Ama, ng tanay sumampalataya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin, Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Gaya nating iisa, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat iniibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan.
Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakikilala kita sa kanila at ipinakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako namay sumakanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ipinakikilala kita sa kanila at ipinakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako namay sumakanila. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at ating pasalamatan at papurihan ang Poong Jesus Nazareno. Ang atin pong hinihiling palagi sa ating mga panalangin, ganon din sa panalangin ng Santo Papa, sa bawat buwan, ay naway magkaroon ng pagkakaisa ang mga Kristiyano sa buong mundo. We are all praying for Christian unity. At ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito mismo ang panalangin ni Jesus. Dito rin tayo bumabatay sa ating panalangin para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano sa buong mundo. At ito yon, mga kapatid, na kung saan hindi lamang ang mga alagad ang idinadalangin ni Jesus, kundi yung mga mananalig sa Kanya, na nawa sila'y maging isa so that they may know and believe as one. So that they believe as one. Mga kapatid, it is really a scandal for Christians to be divided. Isang iskandalo kung ang mga Kristiyanong iisa ang sinusundan ay nagkakawatak-watak. Our prayer is for us Christians around the world to believe as one, so that the world may believe and be one. Iisa ang Diyos na ating sinasamba. Iisa ang Diyos na ating pinananaligan. Bakit ang hirap kung minsan marating ang yugto ng tunay na pagkakaisa ng mga Kristiyano? Alam po natin na bukod sa ating mga Katoliko Kristiyano, meron din po tayong mga kapatid na Kristiyanong naniniwala kay Jesus, subalit not in full communion with the Catholic Church. Our prayer is that the Holy Spirit will touch everyone, ang puso ng bawat isa, upang magkaroon ng tinatawag na pagkakaisa. Ito po ay tinatawag, ang movement po towards Christian unity ay tinatawag po nating ecumenism. Ecumenism. Ito po yung sama-samang pag-uusap ng mga Kristiyano, not necessarily lahat ay Katoliko, upang magkaroon ng pagkakaisa ang mga Kristiyano. At ano po ang pinakasimula? Sa bawat pag-uusap, mayroong simula. The start of every ecumenical movement is respect. Irerespeto mo ako, irerespeto kita. Kapag kasi walang respeto sa simula pa lamang, hindi magiging posible ang pag-uusap, hindi magiging posible ang pagkakaisa. At ang pagkakaisang ating minimithi ay ano? Ang pagkakaisa ng puso, damdamin, at ang pagkakaisa ng isang pananampalataya. One faith, one Lord, one baptism. Ito ang hangarin ng ecumenical movement na magkaisa ng damdamin sa iisang Diyos, iisang biniyag. Subalit kung minsan mga kapatid, dahil sa mga hidwaan,
ang pagkakaisa ay tila ba mahirap makamtan. Huwag na po tayong lalayo mga kapatid sa ating mga sariling pamilya kung minsan napakahirap kamtin ang pagkakaisa. Mayroon kang gustong hangarin, subalit minsan ang iyong mga kamag-anak ay may gustong hangarin, hindi napapag-isa. Sapagat kung minsan kulang sa dialogue, kulang sa pag-uusap at pag-uunawaan. Subalit kung atin naman pong titingnan kapag nagkaunawaan na, lahat naman pala tayo magandang hangarin sa bawat isa. Lahat naman pala tayo magandang hangarin sa bawat pamilya. At tayong lahat ng mga mananampalataya ni Kristo in general, tayong mga Kristiyano, maganda naman palang ating hangarin sa ating pagiging Kristiyano at maganda naman palang ating hangarin sa ating kapwa-tao. Kung minsan, yung mga nagiging cause pa nga ng division dahil sa pride, tinamaan mo ang pride ko, tinamaan kung ang pride mo, hindi na tayo mag-uusap. Subalit mga kapatid, let our prayer today be the prayer of our Lord Jesus Christ for all of us who believe in Him. Na maging isanawa tayong lahat kung paanong ang Ama at si Jesus ay iisa. At gayon din naman, maging isa ang lahat ng naniniwala kay Jesus sa buong sanlibutan, na silang lahat ay maniwala na ang nagsugo kay Jesus ay walang iba kundi ang Ama. Mga kapatid, ating ipinagdarasal hanggang ngayon ang pagkakaisa. Hindi man ito madaling kamtin. Ang pagkakaisa, ito'y makadiyos na hangarin. Sapagat ang demonyo, ang kanya palaging nanaisin ay magkaroon ng dibisyon, pagkakahiwa-hiwalay. Napansin nyo ba? Kapag ang isang community nahahati, yan ay gawa ng demonyo. Kapag ang isang pamilya ay nahahati at nasisira, yan ay gawa ng demonyo. Kapag ang isang organisasyon ay nahahati at nasisira, yan ay gawa ng demonyo. Kapag ang isang religious community, kapag ang isang charismatic community, ito'y nahahati dahil sa mga hidwaan, ito po'y gawa ng demonyo. Ang gusto ng demonyo, magkahati-hati tayo. Subalit ang gusto ng ating Panginoong Jesus, magkaisa tayo. And we pray in this Holy Mass, mga kapatid, na sa tulong ng ating Poong Jesus Nazareno, naway makamtan natin ang pagkakaisa, so that the world may believe and be one. We pray that we will have one faith, one Lord, and one baptism. Magiging posible ang pagkakaisa kung ito'y sa pamamagitan ng patnubay ng banal ng Espiritu Santo. Mga kapatid, kumusta ang inyong pamilya? Kung kinakailangan ng pagkakaisa sa pamilya ninyo, ipagdasal nyo sa banal ng Espiritu Santo. The Holy Spirit is the agent of unity. Kung ang inyong negosyo nangangailangan na magkaisa, magdasal tayo sa Panginoong Diyos upang maging united ang inyong organisasyon at kumpanya. Kung ang inyong magkakabarkada, dati, close kayo. Dati, ang magkakabarkada, sanggan dikit, subalit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, nagkahiwa-hiwalay, mga kapatid. Let us pray for unity once again. Hindi tayo iiwan ng ating Poong Jesus Nazareno. At ito, ang sinasabi, in the end, Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nilang karangalang ibinigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Hindi lamang pagkakaisa ang nais ng Panginoon para sa atin. Nais niyang makasama tayo sa kanyang kaharian. Makapiling tayo. My dear brothers and sisters, let us aim not just for unity. Let us aim to be with the Lord. Kapag kasama mo ang Diyos, may hihilingin ka pa ba? Kapag kasama mo ang Diyos, may kulang pa ba?
Kapag kasama mo ang Diyos, may problema ka pa ba? Sa misang ito, itaas natin at ipagpasalamat sa poong Jesus Nazareno ang patuloy niyang paggabay sa atin patungo sa pagkakaisa. Mahal na poong Jesus Nazareno, maawa po kayo sa amin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nananalangin si Jesus sa Ama para sa pagkakaisa. Sa paghihintay sa Pentecostes, lumapit tayo sa Ama at idalangin ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga anak. Ang ating itutugon, Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng kasapi ng simbahan, naway magkaisa sa puso at isip kasama ng ating Santo Papa at ng ating mga obispo. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mundo naway sumampalataya kay Kristo, bunga ng nagkakaisang halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng bininyagang kay Kristo naway magkatipon sa iisang simbahan. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang bawat mag-anak naway mabuklod sa iisang pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mga yumao naway tawagin sa ganap na pakikipagkaisa sa Diyos magpakailanman. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Banal na Ama, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, makakainawa ang lahat ng tao sa pagkakaisang ibinabahagi mo sa nag-iisang minahal mo na bago pa man itinatag ang sansinukob. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakitin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagpagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na kanyang kabiyak ng puso ni San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo,
dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa aming ginaganap na pakikinabang, matatuhan nawa namin at mapagsaluhan ng iyong aral at dulot na kaligtasan upang kami pagintapating magkamit ng iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malim na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob ng tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno,
sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.